Kailangan ko nang bumili ng marker. Hi guys, this is your medical esthetician and psychological first aid provider Lynn. At ang share ko po sa inyo ngayon ay patungkol sa nag-viral na principal doon sa Antique. Kung saan itong principal na ito ay pinatanggal niya yung mga toga ng mga estudyanteng gagraduate during the time ng kanilang ceremony, no? Yung kanilang graduation ceremony. So, nung una kong nakita yung video na yun, hindi ko kasi naiintindihan. So, may language barrier. Yung communication medyo malabo kasi may language barrier eh. Akala ko yung principal is nagbibigay lang ng inspirational message pero off na kagad ako dun sa kanyang body language. Hanggang sa narinig ko na yung mga bata is parang may mga nag-curse na. Tapos may lumapit na ng teacher dun. So sabi ko, ay ano nangyayari? So binasa ko yung mga message pero language barrier pa rin. Kasi yung dialect nila iba. So, ako kasi, ang naiintindihan ko lang talaga is konting Japanese, Filipino, at saka yung English. Yan lang talaga. Wala na akong ibang alam na language, no? So, tinignan ko na lang. So, yung pala, pinatatanggal niya nga. So, ako po kasi, is alam ko yung mga DepEd order. So, sabi ko, bakit niya pinatatanggal? Meron po kasi yung DepEd order. Yun po ay pumapasok sa DepEd order number 009 series of 2023. So, ang nakalagay po doon is, hindi po pinagbabawal yung pagsusuot ng toga. Pero hindi rin naman po inire-require. Kasi nga, syempre, nagiging gastos lang po ng mga magulang, ng mga eskwelahan, ano? So, kung kaya naman ng simplihan na lang natin. Yun yung gusto ng Department of Education para wala ring maging mga issue tungkol sa budget and pera. So sabi ko, bakit niya pinapatanggal? Mali na yun. Doon pa lang ha. Kasi doon nga po ay hindi pinagbabawal na magsuot ang isang estudyante ng toga o nung sablay, yung sash po na tinatawag noon na naka-under doon sa pangalan ng eskwelahan, kung meron namang available. At the same time, hindi naman din po sila pwedeng pagbawalan. So, halimbawa, sa 100 estudyante, 10 lang ang merong toga. Pwede silang umakyat ng stage nang nakatoga sila o nakasablay sila. O kung wala, okay lang rin. Okay lang rin yan sa Department of Education dahil ang pinapriority naman ng Department of Education is yung the best interest ng mga estudyante at the same time. Yung pagsusuot po kasi ng toga is cultural significance po para sa ating lahat. Halimbawa po, dumating yung time, meron akong anak, si Ellie ay grade 4 sa darating na pasukan. Dumating yung time na talagang sabihin ng Department of Education na wala na tayong toga. Bibilihan ko pa rin ng toga yung anak ko. Bakit? Kasi nga po, cultural significance yan. May mga pagkakataon na yung mga estudyante is elementary lang yung natapos. May kilala po akong gano'n, yung mga kasama ko sa elementary. Hanggang elementary lang po sila. Nakikita ko pa rin sila ngayon. Pero still, saludo ako sa inyo kasi sinikap ninyo yung buhay ng patas. So, mga kaibigan ko, saludo ako sa inyo. Ganun din yung aking mga kaibigan nung ilang mga kaibigan nung high school. Hanggang high school lang po sila. Hindi na sila nakapagtogang itim. Hindi na sila nakapag-masteral or whatever pa na susunod na level, milestone ng ating edukasyon. So, napakahalagang factor po yun para sa mga magulang. Kaya ang unang question ako sablay itong principal na to. Kasi, existing rules and regulation ng Department of Education po yun. Kapag po yun ay na-violate ninyo, liligwak kayo, delekending kayo. Okay? So, bakit ko alam? Kasi po ako ay na-incline sa isang company kung saan ang aming mga kliyente ay ang City Division Office, no, ng DepEd, at yung mga eskwelahan, at yung pong mga city government office also. So, sanay akong humarap sa mga mayor, sa mga staff ng mayor, kung sino man dyan sa opisina nila sa City Hall, at doon sa division office. Mas exposed nga lang po ako sa Department of Education. Na ang pinupuntahan ko is Region 4A, division office, at yung mga school na meron doon. Yun yung aming mga pinupuntahan. Yun yung aking mga nakakausap. So, na-experience ko na from umaga, nandito ako sa Dasmariñas, mamayang tanghali, alauna, nasa Laguna na ako. Minsan hapon, nasa Quezon pa ako. Kung kakayanin ng oras, uuwi ako gabing-gabi na. Makikipag-usap ka sa isang eskwelahan. Ang layo ng mga agwat nila. Blessed na lang ako kapag ka malalapit.
may pagkakataon pa na talagang kailangan mong antayin yung superintendent o yung staff ng superintendent o kaya yung principal, no? Tapos pag wala pa yung disbursement, good luck talaga sa akin. So yun, no? At ang kalakaran po kasi sa eskwelahan is ganito yan. Kung merong kailangan ng eskwelahan, may nakaalat po na budget. So alam niyo na, budget, ibig sabihin po pera. Ang graduation, hindi po yan isang ganun lang ang preparation. Hindi yan isang araw, hindi yan isang linggo, hindi yan isang buwan. 3 buwan bago ang graduation, kailangan masettle nila yan. Kung mabilis sila. Okay? Ngayon, pag-uusapan, pagmimitingan, gagawa ng request, hahanap ng mga tao or mga kumpanya na pwede nilang maging katransaksyon. Ilang kumpanya yan bago kayo makapili. Collect and collect, then select ang sistema po niyan. Okay? May request form. Request form. Bago ma-approve, kailangan ng signatory ni principal, ni school head, ni superintendent, o kung sino yung in charge doon sa activity na yun. Hindi yan isang araw, hindi yan 2 linggo, hindi yan isang buwan. Bless na bless kayo kung ganun kayo kabibilis. Pero syempre, yung pagdating doon sa mga materials na gagamitin, pag-iisipan nyo pa yan. I-report nyo pa yan. I-document pa po nila yan. No? So, ibig sabihin po, yung mga toga na yun, hindi po yun bumagsak doon sa eskwelahan ng madaling araw nung mismong graduation nila, which is April 15, 2025. Hindi yan ganun. Bakit? Once na may approval ni principal, may signatory ni principal, magda-down po yan mga yan doon sa company ng toga. Company ng toga, ayusin, ito si school A, 500 toga. Okay, ayusin nila yan. Pupunta sa school, papareceive sa school. Okay? Kukunin yung down, kung merong down. Kung ano yung agreement nila, wala na tayong pakialam doon. Problema na nila yon. Papabilang. Kasi kung hindi nila yung bibilangin, o siguro ako lang ang gumagawa nun, pero sigurado ako ginagawa yun ng lahat. Pag hindi yun binilang nung nag-receive at nagkulang ng isa, babayaran ng eskwelahan. Walang eskwelahan na gusto magbayad nang nawawala. Diba? Kasi magkano rin yun? Paano mo yun gagawin na sa incident report? Ako kasi mahigpit po ako sa transparency. Ito yung hiningi nyo sa akin, ito yung binigay ko, saan gagamitin? Ito ba talaga yung presyo nun? Yung kaya mahadera talaga ako. Pagdating sa pera at budget at transparency, char. O yan, totoo naman talaga yan. So, ganun po yun. Hindi yun basta bumagsak doon nung mismong madaling araw na yun, hindi po. At the same time, nagmi-meeting. Pangalawa, nagmi-meeting. Yung mga magulang nag-graduate at yung mga advisor. Ito po yung magiging ano po natin, agree po ba kayo o hindi? Ibig sabihin, bago dumating dun sa point na yon, April 15, 2025, kung ano man yung oras ng graduation ng mga bata, at nagkukuda si Madam Principal, marami nang nangyari o marami nang nalusutan tapos biglang ganun. Hindi po. Ibig sabihin lang po nun ay nagkaroon ng emotional dysregulation yung principal kung paano niya i-handle yung kanyang nararamdaman at emotion that time. So we have to be considerate. Ako po, ito ay aking suggestion lang naman po sa inyo, no? As personal na ginagawa ko sa sarili ko, baka makatulong din naman po sa inyo, no? So, lalo-lalo na po sa mga kabataan na ngayon pa lang sila nag-explore at ngayon pa lang nila natututunan kung paano din nila i-handle yung kanilang mga emotions. So, example po, no? We have to be considerate. Yes, maaaring ang principal ay meron ng history ng hindi maganda or bad record. But, tingnan natin, baka naman napagod din siya sa preparation. Baka naman nabombarded din yung kanyang utak na na-overwhelmed siya. No? Baka bago siya umalis ng bahay, hindi pa siya kumain. Nag-away sila ng asawa niya, ng anak niya, kung sino sa pamilya niya. Baka sobrang pagod. No?
hindi natin pwedeng i-judge yung tao because doon sa nakita lang natin. Ba't talagang ma-judge siya? Because meron siyang history, right? Pero, bilang tao, lahat naman po tayo nagkakamali, lahat tayo nagkukulang. Bigyan pa rin natin ng pagkakataon na maitama niya yung kanyang mali. Ako lagi ko sinasabi sa anak ko, sa mga kapatid ko, sa mga kaibigan ko. Given ang respeto ko sa lahat, nasa tao na lang kung paano mawawala. And also, nasa sa inyo, kung gusto niyo ako maging pagpapala sa buhay ninyo, o gusto niyo ako maging sumpa ng buhay niyo. Kasi ang prinsipyo ko, ang tama ay tama, ang mali ay mali. So pagdating doon sa principal, at sa akin po, no, personal, simple lang naman po yan. Pwedeng nakagawa siya ng pagkakamali, o pwedeng pattern talaga niya. Laging sinasabi ng mga tao, actions speak louder than words. Yes, it's true. Pero para sa akin, pattern scream. Bilang isang professional, lalong-lalo na principal mo, kayo, mga teachers kayo, we are expecting na magiging professional kayo sa lahat ng oras. Ang stand ko, no? Once a teacher, always a teacher. Hindi ka lang teacher sa loob ng eskwelahan. Paglabas mo, yung titulong teacher, teacher ka pa rin. Kahit na ano sabihin mo, ay hindi na ako teacher kasi resign na ako. Ay hindi na ako teacher kasi ano na ako, retire na ako. Kung para sa'yo, yes. Pero kung tatanungin nyo kami ng mga naging estudyante ninyo at magulang nakilala kayo, at gumawa naman kayo ng mabuti, teacher pa rin kayo. Gumawa kayo ng mabuti, gumawa kayo ng masama sa estudyante at magulang, teacher pa rin po kayo. Principal pa rin po kayo. Nakatatak na yon sa mga pangalan natin na, ng profesyon na meron tayo. Okay? Mabuti o masama yung gawin mo, yan yung profession mo, yun ka. Another thing na napansin ko is the body language. So, napakahalagang parte ng buhay ng isang tao na marunong po tayong or meron tayong good communication skills. Maraming bagay na pwede nating gawin para magkaroon tayo or matuto tayo ng good communication skill. May mga tao na merong disability, pwedeng bingi, pwedeng pipi, pero bakit sila nakakapag-communicate ng tama at mabuti doon sa mga tao na wala namang disability? Meron din naman mga tao, kagaya nito ni principal, na wala ka namang disability physically. Pero, bakit hindi niya kayang i-communicate ng tama at mabuti yung gusto niyang sabihin? At, isa po sa pinakamalaki ang impact when it comes to communication is our body language. Kung mapapansin ninyo, simula pa lang ng video, ang principal, hawak niya yung mic sa kanang kamay niya, at the same time, yung kanyang kamay na kaliwa is nasa likod. Alam niyo po ba na ang tao kapag ako kasi mabilis akong bumasa ng tao kahit na anong sabihin sa akin, kahit ang ganda-ganda pa niyan, mukhang interesting yan, ang una kong tinitignan is yung body language. Paano ka tumingin sa akin? Ano yung boses mo? Paano mo ako kinakausap? Paano? Again, paano? Okay? So, alam niyo po ba na yung kamay na nakaganto is sign na yung tao is hindi masaya at upset siya. Which is, kung hindi niyo alam, ang makikita nyo lang yung pagsasalita niya eh. Pero, kagaya sa akin, hindi ko naman naiintindihan yung sinasabi niya. Pero, bakit ko nakita na may something, may mali, maliban dun sa pagmumura ng mga bata at yung pagbubu sa kanya because of her body language. Meron pa siyang isang body language na pinakita yung dominance and aggression. Yung nilapitan siya nung teacher na nakadilaw, no, na nag-stand up para doon sa mga bata, which is salute sa'yo, sir, na dinuro niya using her left hand. Kasi po, ako yung tipo ng tao na nagamit din ako neto. Pero pag nagtuturo ako, it's either yung kamay ko na nakagato. Ayun, doon. Open. Yung palm ko is still
I'm showing yung palm ko. Ayun doon. Pero kapag galit na ako, tumigil ka. Kahit na kanino nyo makita yan. Wala akong sinasabi, pero yung mukha, yung mata, tignan ninyo yung body language. Okay? So, kapag nagtuturo ako sa mga kaibigan, doon, oy, turo ka ng turo, manuno ka. Doon. Still, open. Or else, doon. Open. Pero yung kanya, no. When I say no, it's no. Okay? So, titignan din po ninyo. So, maraming kapamaraanan para magkaroon tayo at matuto tayo ng good communication skill. Pwede kang mag-aral, pwede kang magpaturo, pwede kang makinig, pwede kang mag-obserba. Marami. So, when it comes sa nangyari sa kanya, sinaway na, no? Inano na siya, tawag dito, meron ng isang teacher na girl na inilalayo na yung si sir because meron ng aggression, no? May commotion na nangyayari, nagkakaroon na sila ng sagutan. Pero, pansinin niyo din, kahit hindi natin, sa akin, nung hindi ko naiintindihan yung kanyang dialect, pero the tone of the voice. Malaki din po kasi nagiging epekto kung ano yung tono natin. So ako, yung mga kaibigan ko na sanay na sa akin, alam nila na talagang high pitch ako. Malakas talaga yung boses ko. Pero, kaya kong i-adjust yun. Because, syempre, hindi naman ako pwede maging malakas boses kung ang kausap ko ay soft-spoken. Still, pinag-aaralan ko na maging soft-spoken, no? Pero kasi, yung tone of the voice po talaga is ganito siya. For example, dun sa nauna kong vlog, iba yung sasabihin ko na, Kuya Mark, pakiayos naman yung base sa labas ng pintuan kasi ang pangit tignan. Sasabihin ko na, Kuya Mark, pakiayos nga yung base dun sa harap ng pintuan kasi ang pangit tignan. So, magkaiba yung tono nung pagsasalita. At the same time, nagiging iba din yung motive. Nagiging iba din yung gustong sabihin o yung gustong palabasin. Tignan ninyo yung body language. Mga nauna kong vlog, sinasabi ko palagi na once ang tao, pattern niya na yan. Dumaan man ang 5 taon, 10 taon, 20 years. Once na matrigger yan, dahil pattern niya yan, gagawin at gagawin at gagawin niya. Okay? So, marami akong na-experience na ganyan, pero palagi kong sinasabi, as long as wala kayong ginagawa sa aking masama, sa anak ko, mabubuhay tayo ng tahimik at payapa. Kasi marunong ako magpalagpas eh. Pero, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Palaging ganun. Ngayon, gumawa ako ng bagong rules sa sarili ko. Unang beses pa lang gawin sa akin, wala na tayong pag-uusapan. Because it's a pattern. No? Pattern. Kaya, palagi ninyong titignan ninyo, ito bang taong to may history to ng ganito? Ito bang principal na to may history to ng ganito? Ito bang teacher na to may history to ng ganito? At bukod doon, no, sa naging poor communication skill ng principal is makikita din ninyo na talagang meron siyang emotional dysregulation. So, hindi natin alam kung ano yung reason nun. Pero, dahil nag-viral siya, hindi porkit nag-viral siya na ganun, is masamang tao na siya. Okay? Hindi po ganun. Lagi ko din sinasabi na magalit tayo doon sa action and behavior ng tao, pero wag sa tao. Kasi lahat naman tayo ay nagkakamali. No? Si Lord nga eh, no? Hindi naman sa banal tayo, no? Si Lord nagalit siya sa kasalanan. Sa pagkakamali, sa action, sa behavior. Pero, mahal pa rin niya tayo. Mahal niya pa rin yung tao. So, sana po maging ganun tayo. Again, ulitin ko lang yung sinabi ko kanina. We can suggest, but we cannot impose. Okay? Pwede tayo mag-suggest nung pananaw ko, pero, hindi ko pwedeng ipilit yung pananaw ko sa inyo. So, isa din po sa obligasyon ng principal is mapanatili yung solemnity noong graduation.
Ay sinabi pong solemnity, ito po is yung quality ng katahimikan, quality ng kapayapaan na dignified. Kasi sinabi pong dignified, it comes from the word dignity, dignitas, na ang ibig sabihin po ay worthy. Okay. Yung dignity po, lahat po tayo meron yan. We are worthy dun sa na-inherit natin sa pagiging tao natin. Ginawa tayo ng Diyos na tao. No? Binigyan tayo ng espiritu, ng kaalaman, ng kaluluwa, ng lahat ng meron tayo, binigyan tayo ni Lord niya. We are worthy. Yun yung tingin ng Diyos sa atin. Okay? Kailangan ma-acknowledge po yun. Mapanatili yun. Solemnity na dignified. Okay? Tingnan natin. Yung bang nirereklamong teacher, yung bang nirereklamong principal, is pinakita niya na siya ay meron ding dignidad sa sarili niya? Yun yung question. Ang respeto, binibigay. Yung dignity, given. Pero once na maalis mo yun sa sarili mo, hindi mo yun kayang ipakita sa ibang tao. At hindi mo yun kayang maibigay din sa ibang tao. Lagi ko sinasabi, you cannot give what you don't have. Napakahalaga din po ng dignidad at respeto. Kasi ang respeto, almost close siya sa dignity. Pero ang respeto, ini-earn. Ano ba yung nagawa nitong taong to sa buhay ko? Ano ba yung nagawa nito para sa komunidad? Ano ba yung nagawa nito para sa mga estudyante? That's why doon ka irerespeto. Hindi ka magkakaroon or magkaka-earn ng respect kung wala kang dignity sa sarili mo. Yun ay para sa akin lang naman. Okay? That's why dapat meron ka din mga prinsipyo na pinanghahawakan, na pinoprotektahan. Na ang tama ay tama, ang mali ay mali. Why? Because yun yung pagpapalaki sa'yo ng magulang mo. Parte na na-inherit mo, na namana mo sa magulang mo, sa angkan mo. I am worthy for respect for this. Worthy ako, na-respeto ako, at bigyan ako ng respeto. Because I have my own dignity. Dapat ganun ang tao. Hindi yung imamanipulate, sasabihin na porket nagreklamo, may basehan naman, nakita naman, at meron ng mga history, kagaya dun sa principal. Inaalisan ba natin ng dignidad yung principal? Hindi. Dahil ang ina-address natin dito at ang pinag-uusapan natin dito is the action and behavior na ipinakita at ikinumit niya doon sa mga taong nasa paligid niya, lalong-lalo na sa mga bata at sa mga magulang. Okay? Ano yung epekto nung ginawa niyang yon sa emotional and psychological aspect ng mga bata at ng mga taong nasa paligid niya? Nalo-low moral yung mga bata. Tatanim yun sa isip nila na, ala, ito na nga lang yung pagkakataon na masasabi ko sa magulang ko na, Nay, ito na, nakatoga na po ako, natapos na po ako ng high school. Hayaan nyo po, kung hindi man po ako makapag-college kaagad, tutulong na po ako. Tutulong na ako. Yung mga culture nating mga Pilipino, no? For example, sa akin po, no? Nung ako ay elementary, high school, tuwang-tuwa yung aking nanay at tatay na. Lahat naman kami magkakapatid, no? Naiyak-iyak pa nga sila eh. Pero ang hindi ko makalimutan is the first graduate ng family namin is si Kuya. Talagang umiiyak si Daddy. Hindi ako kasama sa graduation niya, pero kinukwento ni Mama at saka yung pag-uwi ni Daddy, umiiyak siya. And then, nung graduate ako ng college, ang layo ng upuan namin, mga graduate doon sa upuan ni Mama at ni Daddy. Kasi kahit wala akong pera that time, sinikap ko nakasama sila. No? Alam mo yung ang layo ko, pero gumaganon ako, yabang ko. Kasi gusto kong, hindi ako nagsasalita sa magulang ko. Pero, yung way ng pagganong ko, alam nila Mama at Daddy, na sinasabi ko sa kanila, eto na yung toga ko. Nakaitim na toga na ako with white keme-keme chuchu. O, di ba? Or kung ano man yung kulay ninyo, na green keme chuchu, orange keme chuchu. Di ba? Kung ano man yung kurso na natapos ninyo. Kasi, pride yun. Sense of pride yun ng isang estudyante at ng mga magulang. Na okay na pagtapos ko siya ng 4 na taon sa high school. Hindi ko alam, Panginoon, kung ano na yung susunod.
Lord, nakatapos ako ng high school. Hindi po namin alam kung ano susunod. Pero ang sarap sa pakiramdam na nakasuot ka ng toga. Kasi hindi ko na naranasan magsuot ng ng sablay. Pero yung school, madaya kayo ha. Hindi ko babanggitin yung pangalan ng school ko nung high school. Pero ang daya nyo, ba't may sablay na ngayon? Pero at least kami yung first batch ng bagong uniform natin. So, still, yung mga teacher ko doon, talaga naman, wala akong masabi. Yun ang school na wala akong masabi. Kasi, ang saya din kasi ng high school, no? Kahit na napapatayo tayo dahil may ingay yung mga katabi natin at medyo tigwak tayo sa math. Masaya pa rin talaga yung high school. Hindi ko pa banggitin yung pangalan ng teacher ko, baka pag nakita ko sa bunutan ako. Bawal na yun, ano? So, yun. Sense of pride po kasi talaga yun ng mga estudyante. So, psychological aspect ng mga estudyante affected. Emotional aspect affected. Na-disappoint, no? Kasi, bago pa talaga dumating dun sa point na yun, marami na nangyari. Hindi na kailangan pa na i-ambush mo yung situation. To the point na alam mo din sa sarili mo na marami ka ng complaint. To the point na alam mo sa sarili mo na meron kang pattern. Because of emotional dysregulation. So, yun yung nakikita ko talaga. Emotional dysregulation. That's why, nagkakaroon siya ng ganong klase ng pattern. So, poor communication skill. Emotional and psychological aspect na maaaring talagang hindi kayang handle. Baka kailangan naman ng professional help. No? So, we have to consider it. Pero, wag sana natin i-judge na parang nakapatay yung tao. Kasi marami rin gumawa sa amin na masama. But still, palagi lang akong galit doon sa actions and behavior. Pero pag nakikita ko yung tao, ito nga yung gumawa sa akin masama. Reality yun. Mahirap naman makipagplastikan, di ba? Hindi mo maihihiwalay yung behavior and action doon sa tao na nag-commit, but still, you can forgive and heal on your own. Ganun po siya. Pero nakakaawa yung mga bata. So, hopefully, yung Department of Education is mabilis naman yung kanilang action, no? Nag-iimbestiga na sila tungkol doon. At syempre, wag natin kalimutan na yung teacher na lalaki na nakadilaw, salute sa iyo, sir, no? Bihira ang mga teacher na tatayo at mag-stand up, mag-speak up para doon sa mga tao na hindi kayang magsalita para sa kanila. Lalong-lalo na sa mga teacher. Yes, maraming teacher ang wala sa ayos, pero sabi ko sa inyo, yan ang isang patunay na marami yung teacher na good and great. So, kung merong mga gumawa sa atin na teacher na hindi mabuti, hindi tama, let them. Bigay nyo sa kamay ni Lord. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa na maraming teacher ang mabubuti. Bakit? Kasi pamilya ko teacher. Marami rin silang sacrifices para sa mga estudyante nila, hindi lang sila maingay. Mas maingay pa nga ako, pinag-iingay ko pa yung ginagawa ng mga kaibigan ko at pamilya ko. Pero hindi sila nagsasalita. Marami pong mabubuting teacher. At sana yung mabubuting teacher na yan, suportahan natin, tulungan natin. Yun yung ina-advocate ko palagi. No? Ako ay laban sa mga pang-abuso, mapagsamantala, pero ako naman ay isang depender din ng mga teacher na talaga naman nagsusumikap para sa ikabubuti ng mga estudyante. At lagi ko lang ina-advocate is magsama-sama ng maayos, professional, at masaya. Tulong-tulong, nagkakaisa. Kasi yung pagiging advocate mo is a part ng love language mo. Okay? Yung mga nangyayari sa atin is yun yung humuhubog para mas maging mabuting tao tayo o mas maging masama. Depende kung paano mo siya tinitignan. Okay, guys? Kaya sa mga kabataan, no, yung mga kabataan na pinagtanggal ng toga, pwedeng yan na yung huling pagsusuot ninyo ng toga. Pero sikapin ninyo na magsuot pa kayo ng itim na may iba't ibang kulay at sombrero na iba't ibang design. You know what I mean? Tapusin ninyo lahat ng milestone. Kahit na tumanda kayo. Nung college ako, meron akong classmate na matandang lalaki, 58 na yata siya nun. Still, wow. Okay, ito si tatay. Isa lang sinabi niya sa akin.
Mahirap lang kami, hindi ako nakapagtapos. Pero ang pangarap ko makapagtapos. Umakyat yun na mataas na hagdan. Pero, nirarayo mo siya. Naalalayan siya ng ibang boys, ng ibang girls. But still, tinapos niya. Kasabay namin siyang graduate. Working student also. Hindi sila mayaman. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya yun yung pangarap niya. At natupad niya yun. Okay, sana balang araw gaganyanan nyo din yung inyong mga magulang na ito yung pinaghirapan nyo. Ito yung pinagsikapan nyo. Ito yun. No? So, nakakalungkot. Ako, nalulungkot ako dun para sa mga bata. Nagiging emotional ako para dun sa mga bata because napakalaking, especially high school, ano, yun yung pinakamasayang moment ng pagiging estudyante. Alam nyo ibig sabihin kasi magkakabatch lang naman mostly tayo. Tapos, ganun yung mangyayari. Hindi talaga. Pero speaking, no, mag-share lang din ako, nung graduation namin, sikat ako kahit ang pangit-pangit ko. Kasi, ang ano namin, ang guest speaker namin is sino nga to, yung kapatid ni John B? Si Gilbert Remulla. O, so dahil ako yung pinakamukhang baby bakulo sa school namin, dahil malakas din yung loob ko at talaga naman hong makapal ang mukha ko at pinagmamalaki ko naman yun. Sa lahat ng estudyante ng eskwelahan namin, ako lang yung nakapagpa-picture sa kanya na talagang, alam mo yun, nakaganon, diba? So, yung nag-picture na kami ng ganon, kitang-kita yung mga classmate ko na babae, no? Sila Charmaine, sila Charmise, hi Charmise, sana nanonood ka. Tsaka sila Desiree, no? Oh, mga sila, oh, 'di ba? Yun yung ang saya-saya kasi si Gilbert Remulla that time, siya yung parang pinaka-crush ng bayan. O, 'di ba? Hayaan nyo hahanapin ko para mailagay ko dito kasi pinagmamalaki ko talaga yun. Tapos tawa ng tawa yung mama ko kasi nandun nga si mama at si daddy. Lagi ko naman silang kasama sa lahat ng graduation ko, no? So I don't know if hindi ko naman sasama si daddy sa nalalapit kong graduation because yun nga. Pero still, alam ko kasama ko siya, no? So yun, ang ganda nun, lalagay ko dito yun, guys, no? So huwag niyo sirain yung moral ng mga kabataan kasi ang saya-saya po namin, no? Wala kaming ibang, kami, kabataan. Walang ibang pag-asa kasi na meron dun sa mga puso ng bata, kundi makapagtapos ako. Tapos, pag nakapagtapos ako, kahit mag-working student na ako, okay na yun sa akin, basta matulungan ko yung pamilya ko, matulungan ko yung nanay ko, tatay ko, mga kapatid ko. Tapos, yung pinakamahalagang moment ng kanilang pagtatapos is masisira. Masakit po yun. No? Pero ako hindi ako nawawalan ng pag-asa na mabibigyan din naman ng justice ng Department of Education yan because kung nakakalusot kayo sa division office, hindi kayo makakalusot sa regional at lalong-lalo na hindi kayo makakalusot sa head office. At syempre, ini-encourage ko din po yung mga estudyante na kung kayo ay nakakaranas ng pang-aabuso verbally o kaya naman physically or bullying na nagmumula sa inyong mga classmate, lalong-lalo na sa inyong teacher, kung kayo ay minura, pinagsalitaan, pinahiya, magsumbong kayo sa inyong mga magulang. At ini-encourage ko po ang mga magulang na kapag meron pong sumbong ang inyong anak na ganito, ay tawagin po kagad ninyo ang atensyon ng teacher at syempre, dadaan po muna kayo sa office. Pero kung wala po kayong tiwala sa mga taga-school office, no? Pwede nyo po yan iakyat sa division office. And then, nasa sa inyo kung iakyat ninyo yan ng administrative case. Bakit? Kasi doon sa mga complaint, doon din po mag-gather yung Department of Education. At the same time, ini-encourage ng Department of Education na tayo po ang maging mata at magsumbong tayo ng mga nararanasan natin na hindi magandang pagtrato at pambabastos ng mga empleyado ng Department of Education sa mismong Department of Education. Para nalalaman nila kung ano yung klase na meron sa isang eskwelahan, no? Sa isang division. Kasi school muna yan eh. And then aakyat yan sa division office. So doon din sila gagawa ng another rule. Iba pa po yung gagawin ng Department of Education na general rule para sa buong Pilipinas. So ini-encourage po ng Department of Education
na kayo po ay magsumbong sa kanila. So ako talaga, dahil nga alam ko ang mga DepEd orders, no, yung mga existing rules and regulation ng Department of Education, talagang mahigpit ako lalong-lalo na sa transparency because ako ay naka-incline doon sa budget. So kapag merong ganito, merong ganyan, saan? Ganun talaga yung thinking ko. Kailangan makita ko kasi yun yung orientation ko. Okay? So sa mga kabataan, pag kayo ay ginawa ng masama ng inyong teacher, no, pinahiya kayo, sinabihan kayo, inintimidate kayo, magsumbong kayo sa mga magulang ninyo. At least mga magulang, wag na ninyong hayaan na mas maramdaman ng mga anak ninyo na mas kinakampihan nyo pa yung mali. Gumawa po kayo kagad ng paraan kasi wala pong ibang magiging kakampi ang anak ninyo kundi kayo. So yun lang, para magsama-sama tayo ng maayos, payapa, at professional, sumunod sa existing rules and regulation ng Department of Education at higit sa lahat, maging aware ang mga magulang, no? I-educate ninyo yung inyong mga sarili doon sa mga binababang rules and regulation ng Department of Education. Again, sa mga magulang at estudyante, kung kayo ay ginagawa, nakaranas o ginawa ng hindi mabuti at hindi magandang pagtrato ng kahit na sinong empleyado ng Department of Education or under ng Department of Education, pwede po kayo magreklamo. At magreklamo kayo. Sinasabi ko po sa inyo na magreklamo kayo. Dahil yun po ang magiging susi para malaman ng head office, no? Ito pala, dito pala sa region na to, ganito pala ang ugali ng mga teacher, ganito pala ang ugali ng mga principal, ito pala yung mga ginagawa nilang activity. Gawa natin to ng ng DepEd order. I-reiterate kung kailangan, i-reiterate kung ano man yung mga nandun na sa existing rules and regulation. Ganun po yun. Huwag po kayong matakot dahil mas kakampihan po ng Department of Education yung best interest ng estudyante. Kung halimbawa man po na hindi kayo satisfied sa kung ano man yung naging naranasan po ninyo, iakyat nyo po yan sa head office. Meron po tayo sa central office sa Pasig po, ang Department of Education. Doon sa mga kabataan na pinagtanggal ng toga, I believe naman na naging maayos naman din daw yung inyong graduation at i-enjoy nyo lang. Pero wag kayong ma-discourage ng husto because of that. Iba na ang panahon ngayon. Kailangan ninyong maging matatag, kailangan ninyong maging resilient, lalo-lalo na yung inyong mental health. Okay? Prioritize ninyo yung inyong mental health. Mga magulang, i-prioritize ninyo yung welfare ng inyong mga anak, lalong-lalo na pagdating sa eskwelahan. Again, kung sinasabi nila na kakampi nila tayo o magkakampi tayo, pero ang ginagawa nila, ang actions and behaviors nila is hindi akma doon sa sinasabi nila, hindi tayo magkakakampi. Okay? Kaya maging mapagmatsyag, maging vigilante. Walang masama sa pagiging vigilante. So, yun lang guys. I hope na enjoy ninyo at God bless everyone!